Mr. David Licauco, ganitong dinawang espesyal ang kaarawan ni Miss Barbie Forteza. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, bago ang lahat, i-congratulate natin si Mr. David Licauco para sa kanyang pinakabagong series na kanya pong gagawin with Miss Jillian Ward. Nag-undergo po sila ng training for physically and demanding role in Never Say Die. Jillian Ward and David Licauco are taking extensive training for their upcoming roles in Never Say Die, which are more mature and physically demanding. According to Aubrey Carampel report in 24 Oras Thursday, the series marks the first team up for a project. Nakapag-train na po ako paano humawak ng baril properly, paano yung footwork kapag may fight scenes, ganyan, Jillian said. Right after GMA Gala, the following day, meron akong training na arnis. Siyempre, yung pang-gym isa na yon. Pangalawa, yung nagbaboxing ako ulit, sabi naman ni David. Never Say Die, I will also star Kim Jisoo, Rahil, Bayra, Richard Yap, Gina Alahar, Raymart Santiago, na Angelo De Leon, Wendell Ramos, Ayen Moonji Laurel, Annalyn, Maro, Tanjo Biloso, and Michelle D. People will hate me, but that's the reaction that I would like to get because this is something that is different from what I usually play, sabi ni Richard. Best friend ko siya dyan, ako yung emotional anchor niya, though tinatago ko lang yung feelings ko sa kanya through humor and loyalty. Rahil said of his character. Jisoo also said that it feels good to work with Jillian again. So, parang lumalabas dito na si Miss Jillian Ward at saka si David Licauco, hindi talaga sila technically magka-lab team. Parang umiikot po sila sa isang lab team na hindi natin alam, pwede tayong surpresahin ng GMA, di ba? Na biglang si Barbie Forteza pala talaga yung kapartner ni David Licauco dito kasi the cast was not yet done. Hindi pa po tapos. May mga karakter pa pong papasok dyan sa teleserye na yan, sa series na yan. Kaya huwag tayo masyadong malungkot kung akala natin wala si David. Katulad po sa Beauty Empire, ba't biglang pumasok si David? Di ba ganun po yung ginagawa ngayon? Kasi meron po silang tinatawag na element of surprise, diba? So, eto na, paano nga ba ginawang special ni Mr. David Licauco ang kaarawan ni Miss Barbie Forteza? Sa isang tweet, dito po sa Twitter, or X sa dating Twitter, bumati po itong si Mr. David Licauco ng happy birthday, Binipining Clay, at deal with Barbie, always so proud of you, na meron pong emojis, at agad naman itong sinagot ni Miss Barbie na thank you, always proud of you too. At kasabay nito, is talaga namang masasabi natin na dun po sa mga pagbati nitong si Mr. David, ang dami po talagang mga reaction, may mga good and bad reactions. And at the same time, meron din po talagang masasabi natin na si Mr. David Licauco talagang special sa kanya si Miss Barbie. Biruin po ninyo sa mga interviews niya kung paano niya laging binabanggit ang pangalan ni Miss Barbie Forteza. Diba katulad ng sinabi niya sa kanyang interview, ito panoorin natin, hindi ako sanay na wala si Barbie. And then the past 3 teleseries po, like kasama si Barbie. And I hope to work with you soon again. Nakakamiss itong nakita si Barbie na ito yung text na niya, parang ano ba ito? Ano ito ang teleserye na kambyo? Nahiwa ng mga netizen ang mga sagot nitong si Mr. David Licauco, diba? Parang iba yung kasama niya, pero si Barbie pa rin talaga ang hinahanap-hanap niya. Kaya naman talaga na kinilig ang lahat ng mga fans ng Barday. Alam niyo po, hindi po gagawin niya ni Barbie at ni David Licauco yung mga sweets na mga photos, sweet na mga messages, and sweet na mga interviews, kung talagang hindi sila special sa isa't isa. Kasi wala naman silang project talaga na masasabing together sila Iba po ang mga kasama nila sa mga proyekto nila, pero ginagawa nila yan dahil hindi pang showbiz yan. At the same time, isa rin sa mga kinatuwaan ng mga netizen, meron po kasing nakarating sa source na itong si David Licauco ay nagpadala ng food doon po mismo sa taping, sa pinaka-last taping po ng Beauty Empire, kung saan meron pong parang sinasabing last episode po nila na chinut. So hindi po nagpahuli kasi nga 'di ba nandun si David Licauco at alam niya na iso-surprise na mga Beauty Empire ito pong si Miss Barbie. Kaya naman si David Licauco po ay nagpadala ng food para to make sure na talagang ma-celebrate ng maayos yung kaarawan ni Barbie. So yun po yung ilan sa mga kaganapan. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So magbabasa tayo ng mga comments ninyo and reactions dahil talaga namang ang dami po mga positive reactions po patungkol sa ating latest updates. So unahin po natin ang isa sa mga viewer po natin na sino to? Si Miss Lenny Diata. Sabi niya that's how she showed her appreciation sa mga friends niya na took time to attend sa premiere night ng movie niya. No malice. And besides, hindi sila talo ni Jameson, period. Sana magets sa mga ibang fans dyan. Which is true, diba? Wag mo natin bigyan ng
masyadong mali siya. Ang dami kasing bashers na binibigyan mali siya. Yung pagyakap ni Miss Barbie Forteza kay Jameson, lalo naman talaga siya mag-appreciate kahit naman yung ibang mga artista. Masyado lang kasi nakafocus yung mga bashers. At saka masyadong malisyoso, no? Masyadong, ang daming, masyadong maraming big deal. Kasi ganito lang yan. Kapag basher ka, kahit anong gawin ni Barbie, ibabash mo yan. Kahit anong gawin ni David, ibabash mo yan. Pero yung mga magagandang ginagawa nila, hindi mo yan mapapansin kasi nga basher. Diba? Sabi ko ni Miss Rainy Dads, bye-bye. Thank you, Miss Tarot, sa update tungkol kay Barbie and David. They are truly real in the relationship. I love David's statement in JB Vlog. David is family-oriented. Pakinggan niyo pa ulit-ulit kung pinakinggan. The reason why he invested and still investing businesses for his future family and children. He made mention na kung gusto daw ng girl niya ay plain wife, it's okay for him as long as susuportahan lang siya sa kanya mga businesses. At kung gusto daw ipagpatuloy ang pag-aaral na maging doktor, pag-aaralin daw. Kaya naman, ito na, no? Ito talaga mag-ayaw po yung mga sinabi ni Mr. David Licao kasi isang interview niya patungkol po dun sa bago niyang business venture na itinayo, di ba, sa SM, parang SM Manila, ng bagong bukas sa Kuya Korea. Kasi aside dun po sa pagiging artista, piniprepare niya na rin yung sarili niya sa stage ng pag-aasawa. That's really, green flag po yan para sa lahat ng birds. Biruin po ninyo, sinong lalaki ang nag-prepare for his future, di ba? At ito pa sabi niya, pag-aaral daw kaya, may balak pa siya bumili ng property sa Siargao dahil gusto daw niyang papatayuan ng B&B. David is really family-oriented and loving person. At tinutukoy ko sa tingin ng pag-aaralin na maging doktor ay si Barbie. Gusto kasi sila magkatuluyan. By the forever, wala nang iba. Ayan. So ito naman yung kanyang komento with regards to this. And napakaganda ng gesture na ginagawa ni David Licao ko, diba? Parang kung ikaw yung girl, talagang mapapahanga ka sa mga statement niya, no? Kung paano niya hine-ready yung sarili niya. And of course, sabi ni Miss Mary Ana Shibata. Thank you, Darren. Puro magandang news mo sa Barda. Ikaw pinagkakatiwalaan namin. More news sa Barda. Sabi ni Miss Tessie Pisawis. Yes, tama kasi si Darren. Ganyan talaga mga taga Laguna. Ayan. So, kasi po, maraming salamat po sa mga comments niyo at na-appreciate niyo po yung mga updates sa atin. Kasi ayoko po kayo ma-stress. Ang gusto ko po habang nagbabasa kayo ng ating or nanonood kayo ng vlogs po natin ng updates, kasama po kayo na nakangiti, diba? Kasi ang dami na po mga negative news, no? Bakit kailangan nating mag-dwell doon? Dito tayo sa positibo. Sabi ni Miss Tess, the reason why we support so much Barbie, you're the best ever, happy birthday wishes. You are the happiest birthday in your life. Enjoy being single era. Bravo to your P77 movies. We love it, Barbie. Thank you, Miss Tarets. Ayan, thank you din, Ma'am Chites, sa inyo pong suporta sa P77. Alam niyo po, mixed emotion po yung mararamdaman ninyo pag nanood kayo ng P77. Bakit kaya parang kakaibang horror film siya? And of course, sabi ni Miss Meleta Tampol, happy birthday Barbie. Nanood na po kayo ng movie niya. Ang ganda ng story at ang galing-galing niya sa movie na ito. Very true. Galing po ni Barbie. Lahat na ata ng emosyon pinakita niya doon. Pero po ninyo, naglilinis siya ng CR, diba? Ayoko pong i-spoil kayo pero mas maganda na kayo po mismo yung manood, ano? And Miss Laura Toledo, happy birthday sa pinamagandang primetime princess na si Barbie Forteza. And Miss Leia Bautista, a blessed happy birthday Barbie. May God continue to bless your heart with love and kindness. Yan, ito naman yung kanilang mga birthday wishes for Miss Barbie Forteza. Alam nyo bakit sobrang successful ni Miss Barbie ngayon? That's because lahat po ng mga sumusuporta sa kanya is talagang sobrang mahal na mahal siya, diba? Sabi ni Miss Rosalinda, I can't wait 2:37 to see that movie P77. Kaya lang sa Netflix lang ako pwede dahil dito ako sa Hawaii. Ayaw na po ba sa Hawaii? Kasi ang alam ko po kasi kaya may Warner Brothers para mas malawak yung range na pwedeng i-distribute yung movie. Sabi ni Miss Teresita, magandang umaga sa'yo, Darets. Babatiin ko lang yung idol kong si Barbie ng happy birthday kahapon. Wish ko sana maraming birthdays to come at makagawa pa siya ng pelikula ng mahal niyang David nyo. Ingat po kayo palagi and God bless po. Ayan, salamat din Ma'am Shi, Julie, Banasian, ayan. And of course, sabi po ni Miss Julie, hello po Miss Areds, ask ko lang po may nabanggit kayo na last taping na ng Beauty Empire. Okay lang kung di amin ang bayad pero malapit ng solo mo booking. Dalhin sa malalapit nilang kaibigan. Natuwa pa ako kay Alden ay yumakap siya kay Barbie. May binulong siya. So pag-usapan natin yan na nakamay kaya pinigilan siya ni Barbie. Si David naman po ay pinapanood silang dalawa ni David. Basta forever by the po ako. Thank you Miss Areds sa mga updates nyo. Ingat po kayo palagi and God bless po. Ayan. Salamat Ma'am Shi, Julie, no? Pag-uusapan po natin yan na other vlogs, diba? So may alam talaga si Alden. Sabi ni Miss Jessica Jones, pansinin niyo yung boyfriend ni Barbie, si Jack. Hindi siya ganyan katachi kay Jack kaya ng pagyakap niya kay Alden at Jameson. So I never conclude na mas touchy si Bibi pag friend niya lang yung tao. Mas guarded siya pag may something siya sa tao. Well, actually po, ang pinaka point of view ko naman with regards to that is that dati kasi si Barbie, hindi talaga siya ganyan sa mga friends niyang boys kasi nangingilag siya dun sa kanyang boyfriend. Tapos sabi pa ni Ma'am si Jessica, oo nga, paano magkakarelasyon? Nung December lang yata sila nagkakilala ni Barbie. Si Jameson dahil sa Netflix shooting, ibig sabihin ba, ganun kadali ma-fall si Bibi? Ganun ba iniisip nila? Isip-isip din si Jack nga, tagal naging friend nila bago sila maging jowa. Which is true, diba? Tama po yung sinabi ni Ma'am si Jessica. Sabi ni Miss Lucilla
Rodriguez. Lucila Rodriguez. Truly, joyful knowing about David's ideas and future plan for his family. Typical rich, loving, handsome, billionaire Chinese CEO type. He, David Licauco, is a real representation of the Chinese drama teams we've been addict watching for years. But yung meeting the soon-to-be fiancé of the CEO by his family, napaka-Chinese oriented. So joyful for them. Hensho Gao Single. Ganbei. Ayan. And sabi ni Ma'am si Rose Cruz, pero alam mo naman, nawala lahat ng stress ko nang makita ko sa TikTok. Sabi ni David, gusto daw niyang gayahin ng ginawa ni Dustin na pag-propose parang high school lang. Nung tinanong kong kanino sabi, basta gayahin lang niya. Tapos umepal na naman yung peanut. Kanino pa raw ba? Para kay Alex. Hay, buang talaga. Alam niyo, lagi nakita ko po yung mga nakita ko po yung mga post na itong isang vlogger. Grabe yung niya, no, kay David. Di ko alam bakit parang galit siya kay David. Lahat na lang ng mga vlogs niya is talagang negative para kay David Licauco. But anyways, so that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!